Mga kababayan nating seniors, kung kayo ay 60 o 65 pataas, pakinggan ninyo ito ng mabuti dahil ang impormasyong ito ay maaaring magbigay sa inyo ng dagdag na 15,000 o higit pa sa inyong bulsa bago matapos ang taon. Hindi ito biro, hindi ito chismis at hindi ito panlilinlang. Ito ay tunay na benepisyo na maraming Pilipinong retirado ang hindi alam o mas malala pa. Hindi nila natatanggap dahil sa simpleng mga pagkakamali na madaling maayos. Ngayon, dito tayo magkukuwento ng maayos tulad ng magkasamang nakaupo sa hapagkainan at ipapaliwanag ko sa inyo kung ano ang mga pagbabago, sino ang kwalipikado, magkano ang matatanggap at paano tiyakin na hindi kayo maiiwan. Isipin ninyo si Aling Tessie, 68 taong gulang, dating guro sa Cavite. Sa loob ng 3 taon, nakatanggap lang siya ng kanyang regular na GSIS pension. Hindi niya alam na may dagdag na 5,000 na survivorship supplement na pwede niyang ma-avail pagkatapos pumanaw ng kanyang asawa. 3 taon na nawala. Mahigit 180,000 ang di niya natanggap. O naman si Mang Ernesto, 72, dating manggagawa sa isang pabrika sa Laguna. Siya ay miyembro ng SSS. At hindi niya alam na dahil sa Republic Act 1199 o ang Social Security Act of 2018, mayroon siyang karapatang mag-apply ng retirement differential na maaaring magdagdag ng malaking halaga sa kanyang buwanang pensyon. Mga kwentong ito ay hindi bihira. At ngayon, ayaw kong maging kayo ang susunod na Aling Tessie o Mang Ernesto. Kaya nandito ako ngayon. Makinig kayo ng maigi, ibahagi ninyo ito sa inyong mga anak, mga apo at mga kaibigan dahil ang kaalaman na ito ay pera sa inyong kamay. Magsimula tayo sa pangunahing tanong. Ano ba talaga itong 15,000 na extra pensyon na pinag-uusapan? Ang sagot ay hindi iisa. Ang 15,000 na ito ay maaaring manggaling sa iba't ibang pinagkukunan, depende sa inyong sitwasyon. At iyan ang dahilan kung bakit maraming seniors ang nalilito o nakakaligtaan ito. Una, mayroon tayong SSS Anniversary Bonus at Special Cash Gifts. Sa ilalim ng Republic Act 1199, ang SSS ay autorisadong magbigay ng espesyal na cash gift sa mga miyembro na nagre-retiro pagkatapos ng maraming taon ng kontribusyon. Ang halagang ito ay maaaring umabot sa 5,000 hanggang 10,000 sa isang pagbabayad, depende sa taon ng pagiging miyembro at sa bilang ng inyong kontribusyon. Ngunit narito ang problema, ang maraming seniors ay hindi nag-a-apply para dito. Hindi sila informed at dahil hindi sila nag-apply, hindi sila binibigyan. Ang SSS ay hindi automatikong nagpapadala ng tseke sa inyong pintuan kung hindi ninyo ito hinihingi. Pangalawa, mayroon tayong GSIS Cost of Living Allowance o COLA. Para sa mga dating government employees, mga guro, nurse, pulis, sundalo, opisyal ng lokal na pamahalaan, ang GSIS ay may patuloy na isinasagawa na panapanahong pagtaas ng pensyon sa pamamagitan ng COLA adjustments. Sa ilang kaso, ang naipon na COLA na hindi natanggap ay maaaring mabayaran ng sabay-sabay at ang halaga nito ay maaaring umabot sa 15,000 o higit pa depende sa kung gaano katagal na kayong nagre-retiro at kung kailan nagsimulang mag-apply ng inyong COLA. Pangatlo, para sa mga miyembro ng SSS na nagretiro bago ang taong 2023, mayroon na ngayong binago-bagong computation formula na nagpapataas ng pension amounts. Kung ang inyong SSS pension ay kinukuha pa rin batay sa lumang formula, maaari kayong mag-apply ng recomputation. Ang dagdag sa buwanang pensyon ay maaaring mukhang maliit, 500 hanggang 1,200 bawat buwan. Ngunit kung ito ay hindi pa nakukuha sa loob ng 2 o 3 taon, kailangan din itong bayaran ng paurong at doon nanggagaling ang malaking halaga. Ngayon, ang pinaka-importanting tanong, kasama ba kayo? Pag-usapan natin ng malinaw. Para sa SSS members, kwalipikado kayo sa iba't ibang uri ng dagdag na benepisyo kung kayo ay 60 taong gulang o higit pa at nagre-retiro na o nakatatanggap na ng buwanang pensyon. May hindi bababa sa 120 monthly contributions sa SSS bago kayo mag-retire
o kung kayo ay 65 taong gulang na at mandatory na retirado kahit kulang ang contributions. Bukod dito, kung kayo ay isang surviving spouse ng isang namatay na SSS member o pensioner, mayroon kayong hiwalay na karapatan sa survivorship pension at posibleng funeral benefit na 20,000. Para sa GSIS members naman, ang kwalipikasyon ay medyo naiiba. Kung kayo ay naglingkod sa gobyerno ng hindi bababa sa 15 taon at nagretiro sa tamang edad, kayo ay kwalipikado sa GSIS Basic Monthly Pension. At kung kayo ay nagretiro bago ang taong 2003, mayroon kayong karapatang suriin kung natanggap na ninyo ang lahat ng COLA adjustments na naipon sa loob ng maraming taon. Ganito ang palaging pinagkukunan ng napalaking bayad na paurong para sa maraming matatandang pensioners. Mahalaga rin na malaman ninyo na hindi kayo kailangang pumili sa pagitan ng SSS at GSIS. Kung kayo ay nagtrabaho sa private sector at pagkatapos ay sa gobyerno o kabaligtaran, maaari kayong mag-claim ng pensyon mula sa dalawang ahensya. Maraming seniors ang hindi alam ito at nag-aaksaya ng libu-libong piso bawat buwan sa hindi pag-avail ng kanilang karapatang makuha mula sa isa sa dalawa. Pag-usapan natin ang mga numero dahil ang pera ay mas malinaw na tinatanggap kapag may konkretong halaga tayong inuusap. Para sa isang tipikal na SSS retiree na nag-contribute ng 30 taon at nagretiro sa edad na 60, ang kasalukuyang average na buwanang pensyon ay nasa pagitan ng 4,000 at 9,000 bawat buwan, depende sa kanilang average monthly salary credit o AMSC. Sa ilalim ng bagong formula pagkatapos ng Republic Act 11199, ang pinakamababang pensyon ay itinakda sa 2,000 bawat buwan para sa mga miyembro na may 10 hanggang 19 na taon ng kontribusyon at 2,400 bawat buwan para sa mga may 20 taon o higit pa. Ngunit ang recomputation, ang muling pagkukwenta ng inyong pensyon batay sa pinakabagong sahod na kinita ninyo bago mag-retire, ay maaaring magdagdag ng 500s hanggang 3,000 bawat buwan sa inyong benepisyo. Para sa GSIS retirees, ang Basic Monthly Pension o BMP ay kalkulado bilang 2.5% ng inyong Average Monthly Compensation o AMC na pinarami sa bilang ng inyong taon ng serbisyo. Halimbawa, kung ang inyong AMC ay 20,000 at naglingkod kayo ng 30 taon, ang inyong BMP ay magiging 15,000 bawat buwan. Sa kasalukuyan, ang GSIS ay nagbibigay rin ng enhanced pension para sa mga retirees na 77 taong gulang o higit pa sa ilalim ng Age-Based Pension Enhancement Program na nagdadagdag ng karagdagang 10% sa inyong buwanang bayad. At narito ang pinaka-exciting na bahagi, ang 13th month pension. Pareho ang SSS at GSIS sa pagbibigay ng isang karagdagang buwanang pensyon bilang katumbas ng isang buwan na bayad bawat Disyembre. Ngunit kung hindi kayo nagrehistro ng tama o kung kayo ay may pending na update sa inyong account, maaaring hindi kayo makatanggap nito ng automatiko. Ang 15,000 na binabanggit sa title ng video na ito, para sa maraming GSIS pensioners, maaaring ito mismo ang kanilang naipon na COLA back pay kasama ang 13th month pension na sa kabuuan ay umabot nga sa 15,000 o higit pa. Ngayon, pag-usapan natin ang masaklap na bahagi dahil bilang isang tunay na kaibigan, hindi ko kayo maaaring bigyan ng magandang balita nang hindi ko rin binabanggit ang mga panganib. Una, ang re-employment clawback. Kung kayo ay isang SSS pensioner na nagbalik sa trabaho at kumikita ng higit sa 18,000 bawat buwan, maaaring suspindihin o bawasan ang inyong pensyon. Ito ay madalas na hindi alam ng mga seniors na nagtatrabaho pa rin bilang consultant o part-time employee. Hindi ito parusa, ito ay bahagi ng batas. Ngunit kailangan kayong abisuhan ng inyong employer at ng SSS kung kayo ay bumalik sa trabaho. Pangalawa, ang delayed reporting ng death ng beneficiary. Nakakalungkot man sabihin, ngunit mayroong mga pamilya na patuloy na tumatanggap ng pensyon ng isang pumanaw na miyembro nang hindi inuulat ang kamatayan. Kapag natuklasan ito ng SSS o GSIS,
At natutuklasan nila ito sa pamamagitan ng cross-checking sa PSA death records. Ang lahat ng labis na bayad ay ire-recover at maaaring magsimula pa ng legal na aksyon. Huwag hayaang mangyari ito sa inyong pamilya. Pangatlo, ang tax implications. Para sa karamihan ng Filipino seniors, ang SSS at GSIS pensyon ay hindi kinatax sa ilalim ng Philippine law. Ngunit kung kayo ay may ibang kita, rental income, business income, o foreign pension, maaaring kailangan ninyong mag-file ng income tax return. Ang hindi pag-file ay maaaring magdulot ng penalties na mas masakit pa sa tax mismo. Kung hindi kayo sigurado, bumisita sa isang accountant o sa pinakamalapit na BIR office para sa libreng konsultasyon. Sige, ngayon pag-usapan natin ang pinakaimportanteng bahagi ng lahat. Ano ang gagawin ninyo bukas ng umaga? Kung kayo ay SSS pensioner, pumunta sa pinakamalapit na SSS branch at humingi ng Pension Recomputation Request Form. Dalhin ang inyong SSS ID, 2 valid government IDs, at ang inyong pinakabagong pension voucher o bank statement na nagpapatunay ng inyong kasalukuyang pension amount. Ipaliwanag sa kanila na gusto ninyong malaman kung ang inyong pension ay kinukwenta pa rin sa lumang paraan at kung may karapatang recomputation kayo. Mahalagang sabihin, nais ko pong malaman kung kwalipikado ako sa pension adjustment o recomputation. Gamitin ang eksaktong salitang iyon. Kung kayo ay GSIS pensioner naman, ang proseso ay medyo mas detalyado. Pumunta sa pinakamalapit na GSIS Regional Office, hindi branch, Regional Office, at humingi ng Statement of Account para sa inyong pension history. Dito ninyo makikita kung may hindi pa kayong natanggap na COLA adjustments. Kung merong gaps o nawawalang buwan sa inyong pension history, mag-file ng pension reinstatement o adjustment request ng personal. Huwag gawin ito sa telepono. Personal na pagbisita ang mas epektibo at siguraduhing may kasama kayong miyembro ng pamilya bilang saksi. Para sa lahat, SSS man o GSIS kayo, mayroong 3 bagay na laging kailangan ninyong i-update sa inyong record. Ang inyong kasalukuyang address, ang inyong aktibong bank account number para sa direct deposit, at ang inyong designated beneficiary. Ang libu-libong piso ay naisasauli sa gobyerno bawat taon dahil lang sa hindi na i-update na bank account ng mga pensioners. Huwag hayaang maging kayo iyon. Ngayon, bilang bonus, ibabahagi ko sa inyo ang ilang estratehiya na ginagamit ng mga matalinong seniors para mapakinabangan ng husto ang kanilang retirement benefits. Una, i-time ang inyong retirement ng tama. Kung kayo ay malapit ng mag-retire at kaya ninyong mag-antay ng 1 o 2 taon pa, bawat karagdagang taon ng trabaho ay nagdadagdag ng malaking halaga sa inyong SSS o GSIS pension dahil sa mas mataas na average monthly salary credit o average monthly compensation. Para sa ilang miyembro, ang pagantay ng 2 taon pa ay nagdagdag ng 1,500 hanggang 2,500 bawat buwan sa kanilang pensyon habang buhay. Pangalawa, gamitin ang inyong PhilHealth Senior Citizen Benefits nang sabay sa inyong SSS o GSIS benefits. Ang mga retiradong miyembro ng PhilHealth na 60 taong gulang o higit pa ay may karapatan sa libreng inpatient at outpatient na serbisyo para sa maraming uri ng sakit, kasama na ang cataract operations, maintenance medications, at kahit chemotherapy. Ang hindi paggamit ng benepisyong ito ay katumbas ng pag-aaksaya ng daan-daang libong piso bawat taon. Pangatlo, huwag kalimutang i-combine ang inyong pensyon sa OSCA benefits. Bilang senior citizen, may karapatan kayong sa 20% diskwento sa gamot, pagkain, transportasyon at medikal na serbisyo. Kapag pinagsama ninyo ang inyong buwanang pensyon at ang savings mula sa mga diskwentong ito, ang inyong effective purchasing power ay talagang mas malaki kaysa sa iniisip ninyo. Bago tayo magtapos, mayroon akong ilang practical na tips para sa pagbisita sa SSS o GSIS office dahil alam nating lahat na maaaring maging mahirap ang mga linya at proseso. Pumunta ng maaga. Nandoon na kayo bago mag 8:00 ng umaga kung posible
Dahil ang mga unang pumunta ang unang nasiserbisyuhan at ang mga matatanda ay kadalasang may priority lane. Siguraduhin na dalhin ang lahat ng dokumento na mayroon kayo. Birth certificate, valid IDs, pension records, at bank passbook o bank certificate. Mas mabilis ang proseso kung kumpleto ang inyong papeles at huwag mahiyang magtanong. Ang mga tauhan ng SSS at GSIs ay may tungkuling tulungan kayo at ang bawat tanong na hindi ninyo itatanong ay posibleng pera na hindi ninyo matatanggap. Kung hindi kayo makaalis ng bahay dahil sa kalusugan o kapansanan, malaman ninyo na ang SSS ay may authorized representative system. Maaaring pumunta ang inyong anak o asawa sa inyong ngalan basta may notarized special power of attorney at kopya ng inyong IDs. Ang GSIS naman ay mayroon na ring online portal na tinatawag na GSIS e-Services kung saan maaari ninyong i-check ang inyong pension history, i-update ang ilang impormasyon at mag-download ng mga dokumento nang hindi na kailangang lumabas ng bahay. Mga mahal na kababayan, nandito tayo sa dulo ng ating usapan ngayon. Ngunit huwag itong maging dulo ng inyong pakikipaglaban para sa benepisyong karapat-dapat sa inyo. Ginugol ninyo ang inyong buong buhay sa pagtatrabaho, sa paglilingkod, sa pagpapalaki ng inyong mga anak at ng ating bansa. Ang mga benepisyong ito, ang SSS pension, ang GSIS pension, ang COLA, ang 13th month, ang survivorship benefits, hindi ito regalo. Ito ay inyong pinaghandaan. Ito ay inyong karapatan. Ang 15,000 o higit pa na maaaring naghihintay sa inyong pangalan sa SSS o GSIS office ay hindi lulakad patungo sa inyo. Kayo ang kailangang lumakad patungo dito. At ngayon, alam na ninyo kung paano. Ibahagi ninyo ang video na ito sa inyong mga kaibigan, sa inyong mga anak, at sa inyong mga kapitbahay na seniors. Dahil ang impormasyon ay makapangyarihan, ngunit mas makapangyarihan ito kapag ibinabahagi. At kung mayroon kayong katanungan o karanasan na nais ibahagi, ilagay ninyo ito sa comment section sa ibaba. Basahin ko ang bawat isa at tutulungan natin ang isa't isa. Salamat sa inyong oras at tiwala. Ingatan ninyo ang inyong sarili at huwag hayaang lumipas ang araw nang hindi ninyo sinisigurado ang inyong kinabukasan. Magkita tayo sa susunod na video.